Oh, balikan natin. Ano yung sinabi ko? No? May kinausap siya. Sumang-ayon yung kausap niya. So kapag may kinausap ka, sumang-ayon yung kausap mo, anong meron? Mayroong plano. 'Di ba? Kapag mayroong plano, anong meron? Mayroon kang intention. 'Di ba? Ganun lang kasimple 'yun. So meron kang intention. Meron siyang intention na ituloy o hindi, depende no, sa magiging sitwasyon. Ano yung sitwasyon? Depende mga babayan kung may mangyayari sa kanya o wala. Cases have been laid. The nation can finally see it. The court will do. We move that's 2 minute and 18-second portion of that video be presented at this juncture, Your Honor, please. The Secretariat is instructed to play the USB given to the tech behind that was observed and witnessed by both counsels for the parties. Sir, kindly play the video. Vice President, thank you so much nga po para sa dala niyong kopya nung hearing na pumunta kayo for PRRD. Kami yung nasa likod niyo po, yung tinawag nilang bastos kasi pumalaki. Congresswoman. Kindly pause it. Kindly pause it. Ganyan ba talaga? Your Honor, please, Your Honor, please, the witness said that he would like to include the question propounded to the Vice Okay lang. President. So, ganyan nga. Hindi nalalakihan yan. Ganyan talaga yan? Or it will get bigger? It will get bigger, Your Honor, please. Okay. Please proceed. Yeah. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po'y natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Grabe. Okay nag-aalala lang po po, kami. ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. You reap what you sow. Yeah. Mag-iingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Okay, so dito ay post lang din natin mga babayan, no? At ito, pag-usapan po natin, no? Ito pong debate na to na pinag-uusapan dito sa video na to ni Sara Duterte. Kasi mamaya po, ipapakita ko sa inyo, no, yung after po neto, yung video after po neto. No? After po mangyari itong pagbabanta niya sa ating Pangulong Bongbong Marcos. So, i-analyze lang natin. No, may pagbabanta ba o wala? Kayong mga kababayan, ano sa palagay po ninyo? No, dun po sa kanyang statement, may pagbabanta po ba o wala? Kasi kung titignan natin dito maigi, mga babayan, tinanong po siya. Okay? So, tinanong po siya, no, hindi ko alam kung sino yung Princess Maui na yan. No, yun po yung nagtanong sa kanya, mga babayan.
No, ulitin natin kung ano yung tanong sa kanya tapos himay-himayin po natin 'yan, no, para mas maintindihan po natin. Alright? Okay. So babalik lang natin ha. Get bigger, Your Honor, please. Okay, please proceed. Yan. Thank you, ma'am. Nakakain kami. Ako po ay natatakot kumain ng pagkain doon baka mamaya eh. Ma'am, mag-iingat po kayo. Nasa teritoryo kayo ng kalaban. Okay, so kung ang sinasabi niya mga kababayan is yung pagkain po, no, sa Kongreso, mukhang ito pong tao na nagsasalita na to, si Princess Maui, mukhang maselang po ata ang bituka nito. No? Kasi baka yung kinakain nito mga kababayan, hindi po sanay sa libre. Kasi alam ko pag umating ka dyan sa hearing sa mga Senado, sa Kongreso, libre po, no, yung pagkain dyan. Yes, exactly. Yan din yung sinasabi ko kanina, Manuel Angeles. Lahat ng mga kausap dito ni Sara Duterte, dapat ipatawag. No, dapat sila ipasamon din. 'Di ba? O, tuloy natin ha. Tuloy natin. Ito po, no, i-analyze lang natin. No, kasi nagiging malaking debate po ito ngayon eh. No, kasi ito yung pinupunto netong netong depensa ni Sara Duterte na wala daw pong pagbabanta. O di i-analyze natin mga babayan, word by word, no? O, tuloy natin. Okay Nag-aalala lang po kami para- ma'am, kasi sila naman sila talaga yung bastos eh. Hmm. You reap Opo, what you okay. sow. Yeah. Okay, so ang sinasabi kasi dito mga babayan, no? Meron atang partido sa hearing na yon, kung di ako nagkakamali. Yan ata yun sa mga hearing sa DepEd, kung di ako nagkakamali. Ngayon, meron pong sinabi ata itong si Sara Duterte na pinalakpakan netong mga tao na to. Okay? So, bawal po kasi yon sa mga hearing. Kaya ho siguro sila napagalitan. Okay? At sinasabi nga na sila raw ang bastos, yung mga sumita sa kanila ang bastos. Which is, kung titignan natin, baliktad. No? Kung nandun kayo sa hearing, mga babayan, ha? Kung kayo po ay nasa hearing sa Senado, sa Kongreso, hindi nyo po ba nakikita? Hindi nyo po ba napapanood? No, na kapag ganyan po, may mga hearing, bawal po kayo mag-react. Ultimo kongresista, pinapagalitan. Ultimo senador, pinapagalitan. Bawal po kayo mag-react. No, kapag may mga ganyang hearing, pagagalitan kayo talaga. Since mga DDS nga sila, what do we expect? Diba? O, tuloy natin. Ingat po kayo kasi sa dinami-rami po ng inyong mga pasabog ngayong gabi, it seems like marami po talaga kayong alam about them, no? Dahil sa pagkakasama niyo sa kanila during the campaign and during the 2022 elections. Baka po mamaya kasi totoo yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs. I don't know if it's true na mayroon daw silang Operation Romanov, mga babayan. No, hindi, ibig sabihin, hindi siya sure. No? Kapag hindi ka sure, wala kang matibay na ebidensya, ibig sabihin, yung mga sinasabi mo na yan, chismis lang. No? So, ibig sabihin, kung sino man ito nagsasalita na to, hindi ko alam kung itong Princess Maui, yung nagsasalita dito, mga babayan. Nung sinabi niya na yun yung Operation Romanov na yun, mga babayan, diba? Direct na sinabi niya. Hindi niya alam if it is true. Hindi niya alam kung totoong mayroong Operation Romanov. Okay, ano ba yung Operation Romanov? Ito, pakinggan natin. Siya na rin nagsabi niyan eh. And baka bala kayong ubusin. Baka balak kayong ubusin. Okay? Baka balak kayong ubusin. So, hindi eksakto. Hindi siya sigurado, mga babayan. Diba? O, tuloy natin. Ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balakin in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi na Okay, so mag-iingat po kayo. Okay, so ina-analyze natin mga babayan ha. Pinipick up natin word by word, ina-explain natin, tapos i-analyze natin. Okay, so para mas maintindihan natin, ano ba itong nilalaman ng video na to at sino ba itong nagsasalita na to? Okay? Si Baste una nagsabi niyan. Oh. Ay, good evening po Ma'am Rose. Magandang gabi sa inyo.
So, yun po yung sinasabi. 'Di ba? Kung si Bastian nagsabi niya na una nagsabi niya. So, pinikap na itong mga pinikap na itong mga DDS. 'Di ba? O, so tuloy natin. Kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue. Oh, ever since hindi po natuloy yan, yung ata yung mga nandito pa ata si Harry Roque niya. Yung nagtatawag sila ng linggo-linggo nagtatawag ng people power. No? Linggo-linggo nagtatawag ng people power pero walang dumarating na people, puro power lang. Sila lang. Sa dinami-rami na ng problema natin, ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Oh. Eh ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ng mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen laban sa taong bayan? Okay, so ang tanong dito mga kababayan, ano yung ginagawa ninyo para labanan ang korupsyon at krimen? Parang ganun. Di ba? O, balikan natin. O yung mga naririnig namin or yung, I don't know if it's true, na meron daw silang Operation Romanovs and baka bala kayong ubusin ang inyong pamilya dahil hadlang kayo sa kanilang mga balak in the future. So mag-iingat po kayo. Kami po kasi kami ng EDSA Friday crew, kami yung bumababa every Friday dyan sa EDSA because we believe yan yung tamang venue sa dinami-rami na ng problema natin. Ang kaya lang naman po namin gawin ay manawagan na bumaba na yan. Ang tanong, sino yung pinabababa nila? 'Di ba? Sino pa ba? 'Di ba? Si PBBM lang naman yung tinutukoy dito sa tingin ko. Kasi yun lang naman yung yun lang naman yung isinisigaw nila sa EDSA. 'Di ba? PBBM resign O sa si Pangulong Bongbong Marcos yung sa tingin ko ang pinupuntos dito. Ano po kaya ang remedy naman ninyong mga nasa posisyon or ano ang remedy naman ng mga nasa posisyon? Okay? So pakinggan niyo yung tanong i-analyze niyo. Ano ba yung tanong dito? Ano ang remedy naman ng mga nasa posisyon? mga kayang labanan itong napakarami na pong ginagawang korupsyon at krimen Na kayang labanan ang mga ginagawang korupsyon at krimen. Ano daw ang ginagawa nilang mga nasa posisyon para labanan ang nangyayari o nagaganap na korupsyon at krimen, mga kababayan? Okay, so pakinggan ninyo laban sa taong bayan. Ano po ang pwede nyo maging remedy para matapos na ito? Ano daw yung pwedeng maging remedy? Ibig sabihin, ang tinatanong niya dito, mga kababayan, ano yung sa tingin na magiging solusyon ni Sara Duterte? No, dun sa korupsyon. Lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na Talaga? people power na. Taong bayan o kayo lang? Kayo lang yung sumisigaw ng people power na hindi matuloy-tuloy. Yes. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Wag daw mag-alala sa security niya. So, iniisip ni Sara na nag-aalala sila sa security ni Sara Duterte. Di ba? Direct po yan, Kasi may kinausap na ako na tao. Kasi may kinausap na daw siya na tao. Okay, tuloy natin. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Pag may nangyari daw sa kanya, mga kababayan, okay, tirahin si Marcos, si PBBM, si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Liza Marcos, no? At saka si Martin Romualdez, ang dating House Speaker. Okay? No joke. No joke daw, mga kababayan. So when you say no joke, seryoso. Diba? Seryoso ka sa sinasabi mo. No joke No joke Diba? Seryoso ka. Ano na naman palulusot nyo? Sasabihin nyo na naman, hindi, nagbibiro lang ako. Lulukoy nyo na naman yung taong bayan. Sasabihin nyo na naman, nagbibiro lang ako. Okay? So, eto lang po, yung first case, isa sa mga cases ng pagbabanta ni Sara Duterte, no? Yung po yun dito, kasama po dito yan sa impeachment na pinag-uusapan, no? Sa mga pagbabanta ni Sara Duterte. Okay, so along the way, papanoorin na natin itong video na to, mga babayan,
para mas makita pa natin ano pa yung mga kinatatakutan nitong si Sara Duterte. No? Na mga video na may kuha. 'Di ba? May mga ebidensya. 'Di ba? May pattern, mga babayan. Okay, so ito, tuloy po natin. Nagbilin na ako, ma'am. Hmm. Pag namatay ako, Oh. sabi ko, huwag ka tumigil ha. Hanggang hindi mo mapatay sila. Hmm. Nagbilin na daw siya. Okay, so ibig sabihin, meron na siyang may plano na siya, mga babayan. Kung kailan nag-umpisa yung plano na yan, hindi natin alam kung kailan. Baka matagal na. Baka matagal na nilang pinaplano yan. Diba? Baka matagal na nilang pinaplano yan. Matagal na niyang pinaplano yan. Matagal na niyang iniisip yan. Kasi may kinausap na daw siya eh. Diba? May kinausap na daw siya at sumang-ayon yung kausap niya. Diba mga babayan? Kapag ganun po, kunyari ikaw may kinausap ka na ito gagawin mo. Kunyari may gagawin sabihin natin, kakatayin yung baboy. Kakatayin yung manok. Diba? Oy pare, punta ka sa linggo sa bahay. No, kahit wala ako doon, punta ka, katayin mo yung baboy, katayin mo yung manok. May usapan kayo. So, ibig sabihin, may plano na kayo. Ibig sabihin, mga babayan, yung binitawan niya rito, may plano siya. Kapag may plano ka, may intention ka. Tama po ba? Tama po ba ako, mga babayan? Kapag sinabi niya may kinausap na siya, ibig sabihin, may plano na siya. At kapag may plano ka, may intention ka. At kapag may intention ka, mga babayan, posibleng matuloy yan o hindi. Depende ngayon sa magiging sitwasyon. Kasi ano yung sitwasyon? Kung may mangyayari sa kanya. Yun po yung sinasabi natin. Depende sa sitwasyon. No? Kapag may nangyari sa kanya, di ba? Titirahin sila PBBM, si Liza, si First Lady Liza, di ba? At saka si former House Speaker Martin Romualdez. Okay? So, ganun po yun. Balikan natin. Ano yung sinabi ko? No? May kinausap siya. Sumang-ayon yung kausap niya. So, kapag may kinausap ka, sumang-ayon yung kausap mo, anong meron? Mayroong plano. Diba? Kapag mayroong plano, anong meron? Mayroon kang intention. Diba? Ganun lang kasimple yun. So, meron kang intention. Meron siyang intention na ituloy o hindi, depende sa magiging sitwasyon. Ano yung sitwasyon? Depende, mga babayan, kung may mangyayari sa kanya o wala. Yun po yun. Ito, sana makita ng mga senator judges yung senaryo na yun. Himay-himayin nila yung salita. Sana marinig ng mga senator judges o ng mga abogado ng prosecution panel, sana etong video na to, diba, i-upload natin, malay natin, baka ma-share nyo rin, yung mga sinabi natin dito. Okay, so ito, tuloy po natin, mga babayan. And then he said yes. Sumang-ayon yung kausap niya. Diba? Tuloy-tuloy na natin ito, mga babayan, hanggang makita natin yung ibang part pa ng mga videos. Alright? Let's go. That's the end of that 2-minute and 18-second portion of the video, Your Honor, please. Pwede ba kita magpadayon? Can we continue? Counsel may continue, may proceed. Now, Mr. Witness, what relation, if any, does that video that you viewed with the video you mentioned earlier of the Vice President uttering that statement? It is the portion of the video that I authenticated, sir. Okay.
Kapag sinabing authenticated, mga babayan, no, inassure niya, no, parang sinertify niya, no, na totoo yung video na yan, totoo yung dokumento na yan, authenticated. Okay? Let's continue. What happened next, Mr. Witness, kung meron man, after mong ma-authenticate yung subject video na yan? Our team conducted an open source investigation to identify previous statement of the Vice President that had similarities to the November 23, 2024 video, sir. Okay. Now, sinabi mo that your team conducted yung tinatawag mong open source investigation for any prior statements made by the Vice President against President Marcos Jr. and his family members. Yung tanong nga, ba't kailangan pa mag-conduct ng open source investigation for any prior statements na ginawa, kung meron man, ng Vice President against laban kay President Marcos Jr. at saka yung pamilya niya? Okay, so ito intindihin nyo po, maigi mga babayan, ha? Napaka-importante po nito, no, para malaman natin bakit nga ba no ginagawa ito ng NBI. No, tandaan po natin, alam ko nagsampa ng kaso ang NBI no, sa korte. So kailangan nila ng mga matitibay na ebidensya at kasama po yun doon, mga matitibay